Pera, pera, pera. Ang dami ko nang nakita at napanood na video at kung ano-ano pang content sa internet tungkol sa pera. At pag pinag-uusapan yung pera sa online, parang may malaking misteryo, may hidden formula, laging may system, may method, or yung eto yung hindi nila tinuturo sa school na kailangan mo malaman. At parang may iilang nilalang lang mga chosen ones, mga financial gurus at experts na sila lang ang nakakaalam ng secret code. Pero habang tumatanda ako at habang mas matagal na ako nagtatrabaho at sa ilang dekada na kumikita ako ng pera, narealize ko na sa totoo lang, hindi naman sobrang komplikado ng pera eh. Simple lang yung usapang pera kung tutusin. Kahit negosyo ka pa, kahit bansa, kahit pamilya o simpleng tao ka lang. Dalawang bagay lang talagang napapansin kong punot dulo ng lahat. Kita versus gastos or income at expenses. Pag mas mataas yung gastos mo kaysa sa kita mo, talo ka o lats. Pag mas mataas naman yung kita mo kaysa sa gastos mo, okay ka, kahit papano. Simple sa prinsipyo pero hindi ibig sabing madali siyang i-apply sa totoong buhay. Pero kaya siguro marami sa atin ang nalilito kasi hinahanap natin yung sikreto, yung magic formula, yung shortcut sa kaperahan, no? Baka wala naman talaga. So ang tanong, bakit ang daming hirap sa pera? Bakit parang ang komplikado kahit napakasimple lang nung pinaka-prinsipyo niya? Well, lilinawin ko lang hindi ako financial expert. Wala akong lisensya. Ordinaryong tao lang ako na lumaki sa isang lower middle income na pamilya sa Metro Manila. Nag-aral ako sa mga public schools at gumraduate sa 3-year course sa isang state university. Wala akong minanang milyon, walang safety net, walang papasok na pera kung di ako magtatrabaho. At isang malaking emergency lang, pwedeng balik zero uli ako. At wag naman sana. Pero malinaw na ha? Kaya itong video na to, hindi to workshop tungkol sa pera. Wala akong secret na ituturo sa inyo. Kwentuhan lang to, ha? Ito yung mga natutunan ko tungkol sa pera sa mahigit na 40 years kong nabubuhay dito sa Earth. At huwag kang mag-alala, hindi kita bebentahan sa dulo ng video na to at wala din akong ipapaklik na link sa'yo sa comment section. Pero kung sobrang natuwa ka at gusto mo kong bigyan ng pera pagkatapos mong mapanood to, thank you. Hindi ko tatanggihan yan. Kaya don't forget to like and subscribe via GCash. Okay? Balik tayo sa kita at gastos. Pag pinag-usapan yung pera, ito yung dalawang bagay na napakasimple pero napakakomplikado at the same time. Unahin na natin yung gastos. Gastos, bayarin, expenses, outflow, spending. Basta yan yung perang lumilipad palabas ng wallet mo or yung nababawas sa mga online accounts mo. Tapos pwede nating hatiin yan sa dalawa. Under gastos, madalas maririnig natin yung needs versus wants. Yung mga kailangan natin versus yung mga gusto lang natin. Mga bagay na mabubuhay naman tayo kahit wala, pero gusto natin yun eh. Yun usually mga masasarap, mga nakakapagpasaya, mga pampagaan ng buhay. Sa needs, nandyan yung mga obvious na bill ng kuryente at tubig, bayad sa upa o hulog sa bahay, grocery, bayad sa utang, transpo, panggas, mga ganun. Pero andyan din yung mga gastos na hindi naman natin pinipili pero dumarating talaga. Yung mga kadalasan ay biglaan, mga emergency, pag may na-ospital, pag may nagkasakit, pambili ng gamot, pag may nasirang gamit dahil sa bagyo or sa lindol, yung mga hindi inaasahan. Yung tipong kahit gaano ka kaingat sa pera, kahit gaano ka katipid, yan yung mga gastos na tatamaan talaga tayo at some point sa mga buhay natin. So hindi lahat ng gastos ay makokontrol natin, pero may parte na pwede nating makontrol at dun tayo kadalasan nalilito. Yan yung mga wants, yung mga gusto lang natin. Yan usually yung mga gadgets, pagkain sa labas, sa mall, Netflix, travel, tsaka kung ano-ano pang mga luxury items. Simple lang kung tutusin at maraming nagsasabi na ang tanging gagawin mo lang daw ay bawasan mo yung mga wants mo sa buhay at i-prioritize mo lang yung mga needs para may sobra ka sa budget at para may maipon ka. At tama naman yun. Pero itong problema, tao tayo eh. At meron tayo nung tinatawag na emosyon. Napapagod tayo, nalulungkot, minsan naiinggit. At yung linya sa pagitan ng mga bagay na kailangan natin versus yung mga bagay na gusto natin, yung mga needs and wants sa buhay, hindi malinaw yung linya na yan kung nasaan. Malabo pa sa sabaw ng dinuguan yung linya na yan. Blurred line kumbaga. Kasi
kayang-kaya ng isip nating gawing need yung isang bagay na dapat sana want lang. Dahil sa kapangyarihan ng isip natin, pwede nating i-justify yan, gawan ng dahilan, gawan ng kwento para maging need. Example, mamahaling kotse. Kailangan ba talaga ng mamahaling kotse? Kung para lang makarating sa pupuntahan, kahit economy car lang, kahit commute, makakarating pa rin kung saan man yun, kahit papano. Pero pwede nating gawing need yan. Kailangan ko to sa trabaho, gusto ko, komportable ako, nagpapakahirap ako araw-araw, deserve ko to, or kailangan makita ng mga clients na successful ako para mas makabenta ako. So, from gusto, naging kailangan na siya. Naging need. Ganyan din sa streaming services, sa pagta-travel, sa gadgets, kape, or kung ano-ano pang mga luho. Hindi naman talaga kailangan para mabuhay, pero pwede nating sabihin na kailangan ko to para sa mental health ko. Kailangan ko to para makapag-unwind, makapag-relax. Kailangan ko to para sa quality time namin ng pamilya ko. At dito lalong lumalabo yung linya ng needs at wants. Yung mga kailangan versus yung mga gusto lang natin. Kasi kung magiging stricto talaga tayo, pag sinabing needs, yun lang yung mga talagang mga kailangan para mabuhay. Yung tipong kapag nawala, may masisira sa kalusugan, mawawala ng seguridad, yung magiging delikado yung buhay, delikado sa survival. So kung magiging stricto tayo at titignan natin yung mga kailangan lang para mabuhay, maikli lang talaga yung listahan. Pagkain, malinis na tubig na maiinom, tirahan, damit, kalinisan para hindi magkasakit, at healthcare para gumaling kung sakaling magkasakit. Ito yung mga bagay na kapag nawala, talagang delikado para sa atin sa seguridad, sa safety. Kumbaga delikado yung buhay natin kapag nawala yung mga yan. So, maikli lang yung listahan kung tutuusin. Pero kahit dyan sa mga yan, malabo pa rin eh. Kasi sa bawat need na yan, napakaraming pagpipilian eh. Sa pagkain, halimbawa, pwedeng simpleng lutong ulam lang sa bahay, mabubuhay na tayo dun. Pero pwede ding fine dining or buffet sa 5-star hotel na mas mahal. Mabubuhay din tayo dun, sigurado. Sa damit, pwedeng generic lang na medyo mura or pwedeng branded na doble ang presyo or higit pa. At dito pumapasok yung emosyon natin eh. Yung pamatay na linya na, deserve ko to. Pinaghirapan ko to. Kailangan ko to para tingalain ako ng mga tao or kahit ano pa mang dahilan. Nagets nyo? Kahit yung simpleng survival need lang sana, yung para lang siguradong mabubuhay tayo, pwedeng maging luho eh. Nagiging pang lifestyle, pang comfort. At dito lalong lumalabo yung linya sa pagitan ng mga needs and wants natin, lalong nakakalito. Ano ba talaga yung mga kailangan lang natin or yung gusto lang dapat pero at the same time, kailangan na din? Pag naunahan kasi ng emosyon yung pangangatuwiran natin, kahit gaano ka pa ka-practical na tao, magiging need yung bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Pero naiintindihan ko yan kasi ganyan din ako eh. Masarap kasi talaga sa pakiramdam eh, naman nakaka-excite, yung feeling na nariregaluhan mo yung sarili mo or mabili mo yung gustong-gusto mo at pinangarap mo simula nung bata ka pa. Mararamdaman mo yung pride na lahat ng pagsisikap at pagsisipag mo may katumbas na reward. Nakakatanggal ng stress at nakakagaang ng mood. Tao tayo eh, hindi tayo robot. At pansinin mo, karamihan ng mga kumpanya, milyon-milyon ang ginagastos sa ads, TV, social media, billboards, nagbabayad pa sila ng malalaking celebrity. Para ano? Para ma-trigger yung emosyon natin, para maramdaman nating essential, para maging kailangan yung mga produktong binibenta nila. Kaya yung mga bagay na optional lang sana, yung mga hindi naman natin talaga kailangan para mabuhay, nagiging need sa isip natin. Dahil na rin sa mundong ginagalawan natin na sobrang commercialized. Pero walang masama dyan. Lahat tayo may karapatang bilhin yung mga gusto nating bilhin. May karapatan tayong gumastos sa mga bagay na nagpapasaya sa atin. Basta hindi galing sa illegal or sa masamang paraan yung pinambibili mo wala dapat pakialam yung ibang tao dyan. Wala rin pwedeng magdikta sa'yo kung branded ba or generic na t-shirt or high-end or affordable na cellphone or mamahaling buffet ba or budget na lutong bahay ang kakainin mo. Walang bawal dyan. Pero, isang malaking pero. Lahat ng ginagastos natin may kapalit at may epekto sa budget natin yung mga desisyon na yan. At kung ikaw yung tipo ng tao na kagaya ko at limitado lang din yung pera mo, halimbawa, hindi ka anak ng corrupt na politician sa Pilipinas, may limit lang yung pwede mong gastusin. So sa bawat bibilin mo, may hindi ka biniling iba. Sa bawat oo mo,
meron kang hinindian. Sa finance, ang tawag dyan ay opportunity cost. Halimbawa, mas pinili mong mag-travel at kung malaking parte ng pera mo is napunta na doon, pwedeng wala ka na munang pambayad ng bahay or lupa or pangsimula ng negosyo. At hindi naman mali yun kasi may benepisyo din naman yung pagta-travel sa iba't ibang lugar. 'Di ba, madadagdagan yung life experience mo, may bagong memories, tsaka pwede kang mag-grow as a person dahil sa mga experiences na yon. Pero totoo na may mamimiss ka ring ibang oportunidad at posibilidad kahit anong piliin mo. At walang kahit sinong pwedeng magdikta kung anong tama para sa'yo. Ikaw lang ang makakapagsabi kung anong mahalaga sa'yo at kung kailan mahalaga yon. Kasi yung importante sa'yo ngayon, pwedeng hindi na yun yung importante sa'yo after 5 or 10 years eh. Pwedeng nag-invest ka nga sa bahay ngayon pero nung medyo tumanda ka na, na-realize mo na wala ka na palang energy para mag-travel. Kaya kahit anong piliin mo, may kapalit talaga. At dito nagiging mas komplikado ang pera. Dahil nga yung linya sa pagitan ng needs and wants hindi malinaw at dahil limitado lang din yung perang meron tayo, madaling umakyat ng umakyat yung mga gastos natin kahit hindi sumasabay yung pagtaas ng kita. Kaya hindi rin ako nagtataka kapag may nakikita ako nagpo-post sa internet na kumikita daw ng 200k, 250k or minsan mas mataas pa per month. Pero sinasabi nila na wala daw silang naiipon. Kadalasan ang binabanggit nila, needs lang naman daw yung mga binibili nila pero wala pa rin silang maipon. Hindi ko alam pero kasi kahit 1,000,000 pa sweldo mo sa isang buwan, kung 1,000,000 din yung gastos mo, ang ending, zero ka pa din. Kasi nga, babalik at babalik tayo sa kita versus gastos. Pero may limit lang kung hanggang saan mo pwedeng isagad yung pagtitipid sa mga gastusin or sa expenses. Again, hindi lahat ng gastos ay nakokontrol natin. May mga taong dumarating sa punto na ang nalalaanan na lang nila ay yung talagang mga kailangan para mabuhay at makapagtrabaho ng maayos. At kapag nandun ka na at feeling mo hirap ka pa din, hindi na pagtitipid sa gastos ang problema. Kita. Income na ang issue. Ito yung isang parte ng pinag-uusapan natin ngayon. At bakit alam ko yan? Kasi dinanas ko yan ng ilang taon ng buhay ko. Hindi ko na ididetalye sa inyo kasi sinisita ako ng misis ko, oversharing daw ako sa mga video ko. Hindi ko na ikukwento lahat. Pero umabot ako sa punto na literal na wala nang mabawas sa gastos namin. Wala nang luho, wala nang extra. Lahat para sa mga pangangailangan na lang talaga. Pero problemado pa rin ako sa pera. At noong mga nakaraang taong ko lang na-realize yung pagkakamali ko noon. Ang dami kong oras na ginugol sa panonood ng mga videos at pagbabasa tungkol sa pag-handle ng pera, pagbabudget, investing at business. Pero mali kasi sa totoo lang wala naman akong perang i-handle or i-manage nung time na yun. Dumadaan lang yung sweldo sa kamay ko tapos ubos na agad. Ang dapat pala noon, mas binigyan ko ng oras kung paano ko makakagawa ng paraan para mas madagdagan yung kita ko. Kahit anong pwedeng paraan na legal na pwedeng pagkakitaan para tumaas yung income ko. Pero siguro may nakakaisip sa inyo dyan na, paano naman ako hahanap ng dagdag na kita kung wala nga akong extra pera? At bakit kulit alam yan? Ganyan din yung katuwiran ko noon At tama yun. Totoo yan. Totoo yung kasabihan na money attracts money. Mas madali talagang kumita ng pera kapag may pera ka na. Meron kang pangkapital or mas kaya mong sumugal sa mga bagong negosyo, or lumipat ng trabaho, or mas may time kang palaguin yung mga papasukin mong investments. Pag walang-wala ka or saktuhan ka, sobrang hirap talaga kasi wala kang masyadong oportunidad. Siyempre, malabong may magpautang sa'yo. Kung meron man, mas delikado pag nalugi ka at sobrang nakaka-stress at sobrang limitado yung pwede mong gawin pag maliit or wala kang pangpuhunan. So, hindi talaga kumpleto yung usapang pera kung gastos or expenses lang ang pag-uusapan natin. Isang side lang yun nung kwento. Kaya yung kita naman or yung income ang pag-uusapan natin sa susunod na video. Kwento ko sa inyo yung mga alam ko tungkol sa topic na yan, pati yung mga na-research ko. Sama ko na din yung personal journey ko sa paghabol ng kaperahan. Na walang oversharing. Okay? Bawal na. Pero bago ko tapusin tong video na to, gusto ko lang magkwento ng sa tingin ko connected dito sa topic ng gastos. Tungkol dito sa mga gitara ko at sa computer ko na to. Dalawang bagay sa background ng mga videos ko na napapansin nyo din siguro. Nung high school ako, nagsimula ako maggitara. Siyempre pinangarap ko din noon na magkaroon ng magaganda at mamahaling mga electric guitars. Pero hindi naman ako naging professional na musician kasi hindi rin naman ako ganun kagaling. Pero hobby ko pa rin hanggang ngayon yung pagtugtog ng gitara. Tumutugtog ako para mag-relax at pangpatanggal ng stress sa trabaho.
Pero sa mahabang panahon ng buhay ko, kahit nung nagsisimula na ako magtrabaho, hindi ko na-afford na bumili ng mahal na gitara. At nung nagkaroon na ako ng pamilya, mas lalong naging limitado yung pera ko. So halos 2 dekada na nag-iisa lang yung gitara ko. Isang mumurahin na second-hand na electric guitar na binili ko sa Pierre. Mga 4-5 ata bili ko dyan noon. Gamit na gamit ko yung gitara na yan. Nangupas na nga yung pintura dahil sa pawis na galing sa kamay ko eh. Fast forward ng ilang taon na nakalipas, nag-umpisa na akong kumita ng mas malaki at dumating sa point na kaya ko nang bumili ng mas mahal na gitara. Para mas maintindihan nyo, dito sa atin sa Pilipinas, ang presyo ng mga electric guitars ay ganito. Pag mga around 10 to 20k, budget yan, affordable guitars. Pag around 30 to 60k, yan yung mga mid-range. At pag mga 60k pataas, yan na yung mga high-end. Sa punto na to ng buhay ko, kaya ko nang bumili ng mid-range or kahit high-end na guitars pa. At pwede ko pang bayaran ng cash kung gusto ko. At hindi ko sinasabi yan para magyabang. Pero yan yung sitwasyon ko ngayon kasi sobrang tagal ko na nagtatrabaho at may konting naipon na ako kahit papano. Pero yung mga gitara ko ngayon, lahat yan, budget guitars pa rin. Mga murang gitara pa din yan. Yung pinakamahal, binili ko yan 2 years ago, brand new. 24,000 ang bili ko. Pero mura pa rin yan kung ikukumpara sa iba. At ang interesting para sa akin dito ay yung parehong panahon na kaya ko nang bumili ng mas mahal na gitara, ay yan din yung panahon na mas naiintindihan ko na yung pera. At mas naiintindihan ko na yung kung ano yung ibig sabihin ng assets at liabilities. Pero kung susundin ko lang yung emosyon ko, pwede kong sabihin na deserve ko na magkaroon ng mahal na gitara. Matagal ko na siyang hobby, masipag naman ako sa trabaho. So pwede kung ganun ko siya titignan. Pero kung magiging honest ako sa sarili ko, liability pa rin sa akin ang pagbili ng gitara. Hindi ako kikita sa paggigitara. Hobbies lang ako. At kadalasan, konti na nga lang yung oras ko mag-practice eh. Kung bibili ako ng mahal na gitara, oo kaya ko, pero malamang maging display lang yan dito sa pader na to eh. Actually, ang kailangan ko talaga is oras para makapag-practice, hindi bagong gitara. Kaya tinanggap ko na yung katotohanan na kahit anong gitara yung biling ko, magiging liability yon para sa akin. Sa kabilang side naman, binili ko tong PC na to. 80k yan. Hindi pa kasama yung monitor. Ako yung pumili ng mga parts, ni-research ko kung ano yung maganda, pinassemble ko. At mahigit 2 years ko na tong ginagamit at wala naman ako nagiging problema at issue sa ngayon. Itong PC na to is asset para sa akin. Ginagamit ko to para sa trabaho, pang-edit, sa research, at lahat ng bagay na pinagkakakitaan ko. Lahat ng perang ginastos ko dito bumalik na sa akin at tumubo na. Malaki na yung naibalik sa akin itong investment ko na to. Pero sa totoo lang, bago ko binili to, ang ginagamit ko noon is yung lumang laptop ng misis ko eh. Ang tagal ko din nagamit noon. Kaya lang, nung bandang uli, sumobrang bagal na talaga at hindi na talaga magamit kaya nag-desisyon na ako na bumili ng bagong computer. Ang gusto ko lang ipunto sa kwento na to ay habang tumatanda ako, mas natututunan ko ng kontrolin yung emosyon at yung impulses ko. Yung pabigla-biglang pagbili ng mga bagay-bagay. Kahit sa pinakamatagal ko na hobby yung pagtugtog ng gitara. Ang ginagawa ko na lang ngayon, pupunta na lang ako sa mga music stores nagwi-window shopping na lang ako dun. Masaya na ako na alam ko sa sarili ko na kung gugustuhin ko, may mga gitara akong na kayang bilhin dun. Kahit cash pa. Pero hindi na kasi ako basta-basta gumagastos ng pera ko ngayon kagaya noon. Siguro sa ibang tao, ang tingin nila dito mas naging kuripot lang ako nung tumanda. Pero para sa akin, mas pagagandahin ko. Ang tawag ko dito, maturity. Natutunan ko na kasi na yung bawat bagay na binibili ko ay pwedeng makaalis ng oportunidad na makakuha ko ng ibang bagay na pwedeng mas importante sa akin at para sa experience ng pamilya ko. Kaya ngayon, mas pinipili ko ng isave yung pera ko para sa mga family vacation namin, pangregalo, paminsan-minsan sa mga mahal ko sa buhay, pang emergency funds, at iba pang mga mas importanteng bagay kaysa sa mga trip ko lang na bilhin. Ngayon, may 3 electric guitars ako, plus may isang mumurahin akong travel guitar na lagi lang nasa kotse ko. So 4 lahat. Sobra-sobra na yun para sa akin. Kung bibili man ako ng bago, may rule ako Kailangan i-let go ko muna yung isa bago bumili ng isa. At para sa akin, gumagana yun. Sa ngayon, mas tinatry ko yung pagmaster ng contentment. Alam mo, mas mahirap yun kesa yung walang tigil na pagbili ng bagong bagay.
Yung mundo kasi natin tad-tad ng consumerism eh. Bili dito, bili doon. Kailangan mo to, kailangan mo yun. Sobrang dali eh. Kasi pag nagkapera ka na, mabibili mo na agad. Kahit nga wala ka pang pera, ang daming nagpapautang para mabili mo yung gusto mo kahit hindi mo pa afford. Pero para sa akin, ang tunay na kapangyarihan, yung tunay na superpower, is yung kakayahan mong makontento kung ano yung meron ka at makafocus sa tunay na mahalaga para sa'yo. At ikaw yung pipili kung ano yun. Nga pala, may isa pa akong video na connected sa topic ng contentment. Ito yun, kung gusto mong panoorin. Kung ayaw mo naman at sa tingin mo, kontento ka na sa mga narinig mo dito, di wow. Pero salamat pa rin sa panonood.